Okay, so kahapon natalakay natin ang tungkol sa ano? Yes, Perlin. Tama ang maikling kwentong ang dagat at ang matanda. Ngayon naman dako tayo sa bagong aralin natin, ang pabula at parabula. Maaari bang basahin ng sabay-sabay ang layunin? Ayan, habang nagpapatuloy tayo sa aralin natin ay inaasahan na nauunawan at napapahalagahan ninyo ang tungkol sa pabula at parabola. Siyempre, asahan rin ninyo na kayo ay magkakaroon ng pagsasadula. Mayroon ako ditong mga larawan na halimbawa ng pabula at parabola. Sino ang gustong magboluntaryo na ayusin ang mga larawan ayon sa kung saan sila nabibilang, sa pabula ba o sa parabola? Yes, Rhea. Sige, Jacob. Tama ba ang ginawa ng kaklase ninyo? Sige, tingnan natin kung tama. Sa pabula, si Pagong at si Matsing. Ang daga at ang leyon, si Kuniho at si Pagong, tama. Sa parabola naman, ang alibukhang anak, ang mayaman at si Lazarus, ang mabuting sa Samaritano, tama. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng kalayaan na pumili kung alin dito ang naibig ninyong kwento. Sa pabula. Okay, si Pagong at si Matsing. Sa parabola naman, ang alibukhang anak. Kung gayon, mayroon ako ritong kopya ng kwentong napili ninyo. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto na basahin ito. Pag nakuha na ninyo ang kopya ay maaari na kayong magsimula. Tapos na ba lahat? Kung gayon, makinig muna sa akin. Lahat tumingin sa pisara. Ating titingnan kung ano nga ba ang pabula at parabola. Maaari bang basahin ang una at pangalawang pangungusap? Ayan, ang pabula at parabola ay panitikang maikling kwento na nagbibigay ng aral at moral. Kahapon natalakay natin ang tungkol sa elemento ng maikling kwento, tama? So, andyan na ang tauhan, tagpuhan, banghay at naidagdag ang aral. Batay sa binasa ninyo, sino-sino ang pangunahing tauhan sa pabula? Yes, Leslie. Tama, si Pagong at si Matsing. Sa parabola naman? Yes, Jacob. Okay, ang ama, panganay na anak at ang bunsong anak. Tama. Saan naman ang tagpuan sa pabula? Yes, Charisse. Sa gubat, tama. Sa parabola naman, yes, JB-an. Sa bahay, tama. Siyempre, ang banghay, ano ulit ang parte ng banghay na tinalakay natin kahapon? Simula, suliranin, pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, at wakas. Okay, and then yung aral. Ngayon naman, tingnan natin ang pagkakaiba ng pabula at parabola. Batay ulit sa binasa ninyo, ano kaya ang pagkakaiba ng pabula at parabola? Yes, Leonel. Ang tauhan sa pabula ay mga hayop at sa parabola ay tao. Tama, ang sabi rito, ang mga tauhan ay karaniwang mga hayop na nagsasalita parang tao. Samantalang sa parabola ay karaniwang gumaganap ay mga tao. Ano pa? Yes, Giselle. Tama, hango sa banal na aklat. Kung ang parabola ay hango sa banal na aklat, ano naman sa parabola? Magtaas ng kamay kung nais sumagot. Wala. Okay. So, ito ay ang pawang mga kathang isip lamang. Ngayon, makinig ng mabuti kasi lalabas ito sa pagsusulit ninyo mamaya. Ang pabula ay nagmula sa salitang Griyegong musos na ang ibig sabihin ay mito. Bakit mito? Sa kontekstong pabula, ang terminong mito ay ginagamit upang ipahiwatig ang katangian nito na natutulad sa mitolohiya. Ano nga ba ang mitolohiya? Ito ay naglalaman ng Diyos, Diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang na naglalarawan ng mga pinagmulan
ng mundo, mga pangyayari sa kasaysayan at mga moral na aral. Huwag kayong mag-alala, matatalakay rin natin ang tungkol sa mitolohiya. Sa parabola naman, mula sa salitang Griego na parable na ang ibig sabihin ay pagkukumpara. Bakit pagkukumpara? Kasi maaari tayong maghambing sa mga pangyayari, katangian at iba pa. Okay? Nauunawaan ba ninyo kung ano ang pabula at parabola? May mga katanungan ba kayo? Okay, kung wala, hahatiin ko kayo ng dalawang grupo. Dito sa unang hanay at pangalawang hanay, kayo ang pabula. Sa pangatlong hanay at pang-apat na hanay, kayo ang parabola. Class, makinig. Ang gagawin ninyo ay magsasadula kayo ng maikling dula na siguro good for 3 minutes tungkol sa maikling kwentong binasa ninyo at ibabahagi sa klase kung ano ang mga aral na napulot rito. Isaalang-alang ang pagtataya, malikhaing presentasyon. Ayan, yan. Malikhaing presentasyon, 10 points. Malinaw na mensahe, 10 points. Kabuuan, 20 points. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto, okay? Tapos na ang 10 minuto, bumalik na kayo sa upuan at tunghayan natin ang unang grupo. Okay, bigyan natin sila ng 3 palakpak. Ngayon naman, tunghayan natin ang pangalawang grupo. So, ayan, bigyan rin natin ang pangalawang grupo ng 3 palakpak. Batay sa ibinahagi ng kaklase ninyo na aral na mapupulot sa kwentong Si Pagong at si Matsing, huwag daw tayong maging makasarili. Tama. Siyempre, huwag rin tayong maging tuso at huwag nating pagsamantalahan ang kahinaan ng iba. Sa halip, mahalaga na maging mapagbigay at totoo sa ating mga kilos at salita. Ang pagiging mapagbigay ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aalala sa kapakanan ng iba. Tama ba, class? Okay, sa kwentong Alibukhang Anak naman ay sinabi ng kaklase ninyo na ang aral na napupulot dito ay walang makakapantay sa pagmamahal ng isang magulang. Tama. Nandito ba kayo na nag-aral kung hindi dahil sa magulang ninyo? Dahil sa pagmamahal nila, sinusuportahan nila kayo sa pag-aral upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Kaya mahalin natin sila at igalang natin sila. Yes, Fermin, nagtataas ka ng kamay? Okay, sabi ni Fermin, huwag rin nating ilustay ang allowance na ibinibigay ng magulang natin sa bisyo. Tama. Kaya dapat rin napahalagahan natin ang ibinibigay ng magulang natin sa atin kasi pinaghirapan nila yan eh. Okay, so overall, congratulations kasi lahat kayo nakakuha ng 20 points. Ngayon naman, bring out 1/4 sheet at magkakaroon kayo ng maikling pagsusulit. Maaari bang basahin ng sabay-sabay ang panuto? Naunawaan ba ninyo? Kung gayon, simulan na ninyong sumagot. Kung tapos na kayo, yung may exchange your paper with your seatmate. Ang sagot sa unang katanungan ay B. Sa pangalawa, A. Sa pangatlo, A. Sa pang-apat, AB. Sa panglima, B. Pakipasa ang papel sa harapan. I hope na may natutunan kayo ngayong araw na ito. Bilang takdang aralin ninyo, basahin ninyo ang tungkol sa ilihiya at awit. Okay, goodbye class.